Kagaya ho na nabanggit namin kanina mga kabrigada, makakasama na ho natin ang grupong Sinag. Alamin nga ho natin yung kanilang reaksyon, basa, palagay dito ho sa pag-uumpisa ng 20 pesos per kilo na bigas. Makakasama ho natin ang Executive Director ng Sinag, si Sir Jason Kaingnet. Magandang umaga po, Sir Jason. Welcome po ulit sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab, Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Good morning po, Sir Gab at Sir Abner at sa lahat po na nanonood ng kanyang programa. Opo, Sir Jason, una-una ho, nang marinig ho ninyo itong direktiba ni Pangulong Marcos na in-announce sa Secretary Chu Laurel na mag-umpisa na nga ho itong 20 pesos per kilo na bigas sa Visayas. Ano ho yung una ho ninyong naging reaction dyan sa Sinag? Tayo po ay nagulat, pero sa atin naman kasi yung mga programs that will reduce rice prices, welcome po natin. Kaya maganda po itong balita, pero yun nga po, i-say natin kung ano po yung posibleng epekto sa atin. Ang malinaw po dito, yung 20 pesos ay hindi siya natural na presyo, pero ito ay presyong mangyayari dahil po sa gagawing subsidyo, no? O dagdag tulong mula sa gobyerno. Ang banggit kahapon ay nasa 4 billion ata ang budget nila para sa subsidy, ano? Para maging 20 pesos po yung bigas. Okay, sa palagay ho ba ninyo, dahil syempre hindi naman ho yun natural o normal na presyo, sa subsidize lang ho yun ng gobyerno, magtatagal ho kaya ito? Sa palagay ho ba ninyo sustainable ho yung ganyang programa, Sir Jason? Yun po yung unang tanong talaga natin kung sustainable dahil po sa kwenta natin. Ang kasalukuyang kasi presyohan ngayon kung ang palay po ay nabibili ng 16, 17, sana nga 18 na fresh. Ang pag giniling mo na yung palay para maging bigas, pinakamura ay nasa 32, 33 pesos. Ano? Kung bagayan yung presyo sa wholesale bago dalhin sa mga retailers. Ano? Ibig sabihin, yung halagang 33 pesos, gagawin mong 20 pesos, ibig sabihin, meron ka ng subsidy na between 14 to 15 pesos per kilo. Kaya po hindi siya hindi siya mura. Medyo mabigat po yung isa-subsidize ng gobyerno natin. No? O kahit 10 piso kung kaya nila yan, 11 pesos, pero malaki pa rin po yan. Ibig sabihin, ilang billion ba ang kailangan niya buwan-buwan para po masustain. Yung 4.5 billion, Sir Gab, Sir Abner, ibig sabihin, nasa 320,000 metric tons yung isa-subsidize mo na bigas. So almost, parang NFA stock din siya kasi 9 days lalabas eh. Ang tingin nga natin ay itinulak yung programa para maubos itong NFA stocks na hindi nabibili. Dahil nga po, hindi siya nabili ng LGUs eh. Yun po yung unfortunate na nangyari. Hindi bilhin niya ng LGU yung dapat ay 33 pesos na NFA rice dahil sumabay ito sa naging pagbagsak naman ng presyo ng bigas dahil nga po bumagsak din ang presyo ng palay. Kaya ang tingin natin, isang paraan din ito para maubos itong sinasabi natin yung mga aging stocks ng NFA rice. Na nasa mga bodega, inamin naman ng gobyerno, maraming stocks doon sa Iloilo at Cebu, kaya siguro doon din nila pinili yung lugar kung saan sisimulan po yung programa. So ito pong 20 pesos na presyo per kilo ng bigas, Sir Jason, ititingnan na ito artificial kasi nga may subsidy yung gobyerno, unsustainable kasi nga hindi pwedeng hanggang sa mga susunod na mga taon ito yung mangyayari. Pero kung kayo pong tatanungin yung budget na 4 billion something, para maging impactful, para mas may epekto, may impact doon sa mga magsasaka, sa mga kababayan natin, kung kayong tatanungin, saan bang programa ang mas dapat pinaggagamitan nitong pondo na ito na mas makatutulong sa ating mga kababayan? Ang long term po talaga na solusyon, sinasabi natin dati pa, mapapababa yung gastos ng magsasaka sa palay. Ibig sabihin, mula 14, 15 pesos kasi ngayon ang cost of production niya, mapababa mo yan sa 12, 11, yun talaga yung magbibigay daan para maging mura yung bigas. Ano? Hindi, mahirap talaga na ipipilit. Although, ang sabi natin, kung yan naman ay target beneficiaries, wala rin tayong problema dahil
kung ang makikinabang dun sa 20 pesos ay yung mga vulnerable sectors, Mm. positive din po yan. Pero yung kabilang banda po, ang sinasabi rin natin, pag pinilit po kasi ibaba yung bigas artificially, baka mahatak naman yung presyo ng palayan. Yun ang kinakatakot natin. Oo. Dahil kung ibebenta mo ng 20 yan, kung magtutuloy-tuloy, baka naman bumagsak yung presyo ng palay. Ngayon, ang baba na nga po, nasa 16, 17. Baka bumaba pa siya ng halos, kumbaga, gastos na ng magsasaka sa kanyang produksyon yung 14, 15. Wag naman sana kasi pag ganun, wala namang kikitain ng mga farmers natin. Yun din po ang ating sinasabi na mabalanse. Wag namang hatakin pababa ang presyo ng palay. Doon po sa mga previous analysis po ninyo, Sir Jason, may binibigay kayo na percentage para sabihin natin na gaano makalaki or kalit ang impact nito. Itong budget na to, 4.5 something na budget for dito procurement ng bigas na ibebenta ng 20 pesos. May estimate kayo ilang percentage ang nako-cover nito sa consumption ng mga Pilipino, Sir Jason? Opo, kung sinasabi nila ay 4.5 billion tapos ang subsidy mo ay 15 pesos per kilo. No? Ibig sabihin, ang mabibili niyang bigas para maibenta ay nasa 300,000 metric tons, which is good for 9 days. Kaya sabi natin, itong ibebenta, basically yung stocks ng NFA ito ngayon na meron silang 9 to 15 days in one go. Ibig sabihin, makakakuha ka ng almost good for 9 days para sabi nyo kung sustainable. Ibig sabihin, kung kaya nilang gawin yung buwan-buwan, ibig sabihin, maglalabas sila ng 4.5 billion monthly. Ang tanong nga natin, kakayanin ba na maging tuloy-tuloy yung program? Ayun po yung kailangan pang malinaw sa gobyerno kung kaya ba nilang gawing tuloy-tuloy po yung programa. Opo, dahil nabanggit na ho ninyo kung kayan tuloy-tuloy at estimates, sa palagay ho ninyo baka hanggang kailan magtatagal na lang itong programa na ito, mga ilang buwan ho siguro sa pagtataya ho ninyo dyan sa Sinag, Sir Jason? Kung popondahan naman po ng gobyerno talaga, wala tayong problema at makikinabang naman talaga yung vulnerable sectors. Ang binabanggit nga, target beneficiaries. Kung kaya po, kumbaga masaya tayo. Hindi natin tatanungin kung kaya ba. Kung itutuloy-tuloy nila, positive po yun para sa mga consumers natin na talagang medyo hirap ma-afford ang medyo mahal na presyo ng bigas. Hindi pa ba yung original na plano ng gobyerno, Sir Jason, yung mga LGU bibili ng mga supply na bigas ng National Food Authority? So, ito pa parang somehow indirect admission na hindi naging epektibo yun, yung mga bibili yung LGU, kaya yung national government gumawa ng ibang paraan. Ito nga yun, yung pag-allocate ng additional 4.5 billion para bilhin yung bigas at ibebenta sa murang halaga. At tama po ang nangyari kasi, Sir Abner, dahil nga bumaba na yung presyo ng bigas, yung landed cost ay nasa 28, 26 pesos. Yung bili ng palay ngayon mula 24, naging 16, 17. Ibig sabihin, sa wholesale price ng mga bagong biling palay at nagiling para maging bigas, nasa 33 pesos din. Yung imported rice, papatak. Actually, imported rice, kayang ibenta sa 31, diretso sa retailer. Ibig sabihin, halos pumantay na yung bigas ng nasa private at mga imported doon sa sinasabi nilang ibebenta sa NFA rice sa mga LGUs. Kung ako naman ang LGU, ang bibilin ko syempre yung bago na, yung bagong giling, bagong bili, kumpara dito sa NFA stocks na bagamat sinasabi naman natin ay fit for human consumption naman siya, medyo aging, kumbaga medyo matagal na sa stocks, aging stock siya. Kaya po yun ang naging problema, hindi siya binili ng LGU kasi mas pinrefer ng LGU yung mga bagong bigas na ang bilhin sa parehong presyo. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.